Lagi niyang sinasabi, hindi ko ito mahanap, kahit na nasa harapan na niya ang lahat. Hanggang sa isang araw, nawala siya. Ito ang kwento tungkol sa alamat ng pinya. Noong unang panahon, may mag-ina na nakatira sa isang maliit na baryo. Ang ina ay masipag at mapagmahal. Ang kanyang anak ay si Pina. Maliit lang ang kanilang bahay, pero lagi itong malinis dahil masipag ang ina. Araw-araw, siya ay nagwawalis, nag-igib ng tubig, nagluluto, at nag-aayos ng damit. Pero si Pina ay hindi tumutulong. Maganda si Pina, pero tamad siya. Sa halip na tumulong sa kanyang ina, lagi lang siyang naglalaro sa likod ng bahay. Kapag inuutusan siya, palagi siyang may dahilan. Pina, pakiwalis ang sahig, sabi ng ina. Nanay, hindi ko makita ang walis, sagot ni Pina kahit nasa harap lang niya ito. Pina, ikuha mo ako ng tubig sa banga. Nanay, hindi ko makita ang tabo. Sagot na naman niya kahit malapit lang ito sa pinto. Palagi na lang ganito ang sagot ni Pina, hindi ko makita. Kaya ang ina niya ang gumagawa ng lahat ng gawain sa bahay. Isang araw, nagkasakit ang ina ni Pina. Nanghihina siya at hindi makatayo. Pina, mahina niyang tawag. Ipagluto mo naman ako ng lugaw. Mahina ako at hindi makabangon. Pero sumagot si Pina, Nanay, hindi ko alam kung paano. Mahirap naman. Sinabi ng ina, hindi yon mahirap, anak. Maglagay ka lang ng bigas at tubig sa palayok. Kapag kumulo na, haluin mo gamit ang sandok. Nasa kusina ang lahat ng kailangan mo. Labag sa loob, pumunta si Pina sa kusina. Narinig ng ina ang kalabog ng mga gamit. Maya-maya, tumahimik ang kusina. Pina. Opo, nanay. Naluto mo na ba ang lugaw? Hindi po. Bakit hindi? Hindi ko makita ang sandok, sagot ni Pina. Pero ang sandok ay nasa tabi lang ng palayok. Dahil dito, nagalit ang ina. Sinabi niya, Pina, napakatamad mo. Hindi ka tumutulong sa akin. Lagi mong sinasabi na hindi mo makita ang mga bagay. Sana magkaroon ka ng maraming mata para makita mo ang lahat ng hinahanap mo. Pagkasabi niya noon, biglang naging tahimik ang paligid. Akala ng ina ay nasa labas lang si Pina. Kahit may sakit, pinilit niyang bumangon at magluto ng lugaw ng mag-isa. Lumipas ang mga araw pero hindi na bumalik si Pina. Hinanap siya ng kanyang ina at tinanong ang mga kapitbahay pero walang nakakita sa kanya. Isang umaga, habang nagwawalis ang ina sa bakuran, may nakita siyang kakaibang halaman sa lugar kung saan madalas maglaro si Pina. Mahahaba at matutulis ang mga dahon nito. Sa gitna ng halaman ay may bunga. Kulay ginto ito. Nang tingnan niyang mabuti, nakita niya na ang balat nito ay may maraming maliliit na mata. Napaluha ang ina at sinabi, Pina, anak ko. Doon niya naisip na ang halaman na iyon ay ang kanyang anak. Mula noon, inalagaan ng ina ang halaman. Nang mahinog ang bunga, ito ay matamis at masarap. Ipinatikim niya ito sa mga kapitbahay at nagustuhan nila ito. Tinawag nila ang bunga na Pina. Kalaunan, ito ay naging pinya. Ano ang aral ng kwento? Makinig sa magulang. Maging masipag at matulungin. At iwasang magsalita ng galit dahil maaaring makasakit ito. At iyan ang alamat ng pinya.